sabihin ay pagmumuni-muni o pagmimigay-bigay. Sa madaling salita, ito ay isang set ng paniniwala o prinsipyo na ginagamit para ipaliwanag ang isang bagay o gabayan ng pag-aaral na ito. Ang theory ay iba sa salitang practice dahil hindi pa ito aktwal na sinasagawa o tinitest. Para po sa eskwela, kapag nag-aaral ka ng theory, natututo ka muna ng konsepto bago ito subukan sa buhay. Halimbawa, may theory sa science na nagsasabing ang gravity ay dahilan kung bakit bumabagsak ang mga bagay. Pero kapag nahulog mo ang bola mula sa taas at nakita mo bumagsak ito, doon pa lamang pumapasok ang practice o pagsusubok sa theory. Ay tungkol sa mga prinsipyo na nakaugnay sa media at sa lipunan. Ibig sabihin, pinag-aaralan dito kung paano maapektuhan ng media ang mundo at paano naman maapektuhan ng mundo ang media. Isang klase ng media na tinatawag na ito naman ay hindi lang tungkol sa kung anong ginagawa ng mundo. Hindi ano ang dapat ginagawin para sa media. Gawa, dapat ba silang ipakita? O dapat ba silang ipakita? Dapat ba nilang ipakita ang mga Authoritarian theory ay tungkol sa sistema kung saan kontrolado ng mga gobyerno o mga namumuno ang media. So sa teoryang ito, walang limitasyon ng media sa pagpapahayag ng opinyon at pagbabalita. Hindi pwedeng makailam ang gobyerno kung ano ang ilalabas ng mga pahayagan, TV, radyo, o social media. Walang censorship, walang kontrol mula sa gobyerno, ang media ang bahala sa sarili nila. Ang paniniwala dito ay kung maayos ang takbo ng merkado o yung media industry mismo. Anumang problema sa responsibilidad ng media at pangangailangan ng lipunan, ibig sabihin kung may hindi ka gustong balita ang mga tao, hindi nila ito susuportahan. Kaya mawawala ng kita ang media na naglalabas nito. Ganon din, kung may gustong malaman ang publiko, susuportahan nila ang media na nagbibigay ng tamang impormasyon. Sa three-pass theory, media ang may kontrol sa sarili nila at hindi dapat makialam ang gobyerno, ang merkado o ang publiko mismo. Ang nagdidesisyon kung ano ang dapat nanatili o kung wala sa media. Social responsibility theory is an ethical theory that encourages individuals and organizations to act in ways that benefit society. It's based on the idea that everyone has a responsibility to behave morally and ethically. Social responsibility is an ethical theory in which individuals are accountable for fulfilling their civic duty, and the action of an individual must benefit the whole of society. In this way, there must be a balance between economic growth, the welfare of people, and the environment. Media theory ay ginagamit sa mga bansang hindi pa gaanong unlad
kulang sa resources. Sa teoryang ito, mahalaga ang kalayaan ng media. Pero hindi ito dapat mas mahalaga kaysa sa pangangailangan ng bansa para sa pag-unlad ng ekonomiya, lipunan at politika. So, ibig sabihin, may limitasyon ng media para siguraduhin na hindi sila naglalabas ng impormasyon na maaaring makasama sa pag-unlad ng bansa. So, halimbawa na lang, kung ang isang balita ay maaaring magdulot ng panik o makasira sa mga proyektong pangkaunlaran, maaaring higpitan o limitahan ito ng gobyerno. Sa development media theory, hindi pwedeng absolute ang press freedom. Kailangan itong i-adjust ayon sa pangangailangan ng bansa para masiguradong makakatulong ito sa pag-unlad at hindi makakasira. Alternative media theory ay isang teorya na nagmumukhahi ng mga alternatibong uri ng media tulad ng mga independenteng pahayag, radyo at mga online na platform ay nagbibigay ng espasyo para sa mga opinion, idea at perspektibo na hindi karaniwang nakikita sa mainstream media. Binibigyan ito ng pagkakataon ng mga marginalized na grupo at mga kilusan na ipapahayag ang kanilang salubin at karanasan. Kadalasan, ang alternative media ay hindi pinapalakad o pinundohan ng malalaking korporasyon o lakas, kaya't nakalayo ito sa mga interes at influensya ng mga malalaking kapangyarihan. Halimbawa, community radio station, mga lokal na istasyon ng radio na may layuning magbigay ng impormasyon at magbigay ng boses sa mga komunidad na hindi naririnig sa mas malalaking media outlet. Sa pangkalatan, layunin ng alternative media na magbigay ng pluralidad at magpanuring pananaw hinggil sa mga isyu at kaganapan sa lipunan.